Ito pa, mga kababayan. Anak ng baka. Ito medyo ako nalungkot. Bakit kanyo? Isang madre po, mga kababayan, ang nagsalita kahapon to protect our beloved President Bongbong Marcos Jr. Subalit natapwat, mga kababayan, itong mga DDS na unggoy, pinagmumura ang madre. Mga ka-GPnatics, dapat, kung kayo po ay masasabi natin, no, na maedukado, kahit anong sabihin ng tao sa harap ninyo, okay lang na magkakaiba tayo ng ating mga prinsipyo, ng mga opinyon, at kung ano-ano pa. Diba? Hindi naman talaga tayo magkakaparehas sa lahat ng bagay. Pero dapat po yung respeto mananatili. Bakit ba ganito ang ipinapakita at ugali ng mga DDS, mga kababayan? Nagmana ba sila or ginagaya ba nila itong si Digong? Ito pakinggan ninyo kung paano po nila pagmumurahin ang isang madre kahapon. Unconditional love. Mahalin po natin si BBM. Biktima po talaga siya ng kaliniman. Oo. Biktima siya. Hindi raw siya biktima, siya daw ang nang bibiktima. Si PBBM, mga kababayan. Totoo ba yun? Natatawa ako sa mga DDS Sabi nila, galit sila sa korupsyon. Pero pinagtatanggol nila mga diskaya. Galit sila sa korupsyon. Pero pinagtatanggol nila mga kababayan at gusto nila maging presidente, si Sara Duterte. Oh, lumayas ka na, sabing ganon. Mga walang hiya. Oh. Grabe, yung pagkuyog at pagmumura nila sa madre. Mga kababayan, wala nang takot sa Diyos ito mga to. Palibasa, alam nyo, ganito ang nangyayari pag, sa sobrang pagkapanatiko natin. 'Di ba? Yung puon natin, o yung tawag dito, yung pinapanatiko natin, ay parang yun na ang sinusunod ng ugali natin. Wala nang wala nang paggalang, wala nang respeto. Ang gusto ninyo, manaig na lang kayo. Oh? Oo. Sa isang pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa liwasang Bonifacio nitong Setyembre 21, inupakan... ito yung tunay Ito yung sa liwasang Bonifacio. Yan lang yung mga tao nila. Mas marami pa nga yung upuan dyan Ang mura, sigaw at pagkuyog si Mother Mary Flor ng Missionary of the Divine Healers matapos siyang manawagan na mahalin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa madre, ginamit niya lang ang kanyang karapatang magsalita at nanindigang hindi solusyon ang galit sa anumang isyu. Tama yun, mga kababayan. Lahat tayo, di ba? Lahat tayo ay cover po, mga kababayan, ng ating 1987 Constitution. Di ba? Lahat tayo ay may karapatang magpahayag ng ating saloobin. Whether yung tao na yan ay kasalungat ng ating prinsipyo, ng ating saloobin, dapat huwag natin bastusin. Hayaan natin siya. Pwede naman kayo magsalita Di ba? Pero, yung darating sa punto na ibababa mo na ang iyong sarili, mumurahin mo na ang isang madre, mga kababayan, di ba? Hindi na po maganda yon, hindi na po yun kaaya-aya.
Parang nawawala na po tayo sa sarili. Ang lagay nun nagiging bastos, baboy, demonyo na tayo. Sabi ni Myra Sandoval, Sir GP, hindi na bago yan Yung tatay nila si Duterte. Yun nga po, sinasabi ko, na baka namana na nila yung ginagawa ni Digong Duterte. Tapos, humihingi sila ng dasal. Di ba? Humihingi sila ng dasal samantalang minumura nila, dinuduraan. Minumura ang Diyos, dinuduraan ang simbahan, minumura ang mga pare. Ito naman, sa pagkakataon na to, minumura naman ang madre. Kahit ano sana ang galit natin, matuto tayong magtimpi. Matuto tayo na lumagay sa tamang lugar. Diba? Hayaan natin sila magsalita. Tayo, binibigyan. Yan ay Freedom Park. Kung Freedom Park yan, mga kababayan, may freedom tayo to speech or to speak. Diba? Kaya nagsasalita kayo dyan. Yung mga pananalitaan nyo, hindi rin yan gusto ng iba. Pero hindi na kayo pinapansin. Pero sana pag may nagsalita, pagbigyan nyo rin sila. Hayaan nyo rin na ibigay nila ang kanilang kagustuhan na magpahayag ng kanilang damdamin. Di ba? Oh. Biglang naging makaduterte ang madre sa uli, Lexter Antinor? Hindi. Maka-DDS yung madre kasi bakit siya andyan sa mga group ng mga DDS? Alam mo, okay lang naman, Ma'am Annabel. Hindi ibig sabihin nandun ka sa group ng DDS ay, siguro mga ka-GPnatic, sabihin po natin na maka-DDS siya. Okay? Given. O sabihin natin ay for the sake of argument, maka-DDS siya kaya siya nandyan. Pero siya yung maka-DDS na nag-iisip. Bakit kanyo? Sabi niya, mahalin natin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sagot. Hindi sagot ang kaguluhan. Di ba yun ang sabi? O ibig sabihin, itong taong to, taong nag-iisip, taong nasa tamang pag-iisip. Okay? Dahil kasi, kung hindi tama ang kanyang pag-iisip, hindi niya masasabi yon. Ang sasabihin lang sana nito, baka pati kahit madre, magmumura na rin kung wala sa tamang pag-iisip. Di ba? Sir Smokey? Mahalin po natin si BBM. Biktima po talaga siya. Ng kadiliman. Biktima siya ng kadiliman. Sabi niya, nasa maayos siyang pag-iisip Kaya nga kanina may nakausap din akong pulis dito. Sabi, pinakakurap daw yung administrasyon na to. Ang sagot ko lang dun sa pulis, boss, hindi ako naniniwala. Bakit kanyo? Si PBBM, siya ang nagbukas ng pintuan para makita natin ang korupsyon na nangyayari. Although, mayroon din siyang pagkukulang kasi after 3 years bago niya nakita. Pero ang importante, at the end of the day, may mapapanagot tayo, may mapapangalanan tayo, may makakasuhan tayo. Pero nung nakaraang administrasyon, he admitted na napaka-rampant ng nakawan ng korupsyon sa DPWH sa mga flood control projects. Pero meron bang investigasyon? Meron bang naparusahan? Wala. And he also said, mga kababayan, kahit patagalin nyo ako ng 20 taon, hindi ko maaksyonan at mabibigyan ng solusyon ang korupsyon. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, gumagawa ng aksyon, gumagawa ng solusyon para matigil ang korupsyon. Diba? Oh. Alam mo, sabi ng pulis kanina, na nandyan na nagpapakarwash, na nahimik na lang mga kababayan, napaisip siguro dun sa sinabi ko. Totoo naman po Ang dating administrasyon, ang Diskaya, bakit lumaki yung kanilang revenue, yung kanilang profit? Kasi nandoon, nanalaytay talaga, doon nanalasa ang pagnanakaw nung panahon na yon. Oh. Sabi ni Ma'am Leonora del Valle, pala desisyon ko, hoy, marunong ka pa sa amin, sinong iboboto namin, mema lang, isip-isip din. Bata pa si Sandro. Oh. Lani Royston, good on you, GP. Tayo naman mga ka-GPnatics, tayo talaga. Mahilig din ako, kaya lang meron ditong
dati pero parang hindi ako ready. Meron isang German, naubusan ako ng Ingles. Mga kababayan. Ang hilig niya kasi mag-divert kaya hindi namin napunto yung gusto namin puntahan. Kaya parang ang dating nadurog ako ng gusto. Pero mahilig naman ako pag alam kong nasa tama ako at okay din yung kausap. Makikipagdebate ako kahit papano. 'Di ba? Ilalatag lang natin yung alam natin para mapaisip sila kung tama ba yung sinasabi nila. 'Di ba? Malay mo pulis 'yon, mga kababayan. 'Di ba? Pangit naman kung halimbawa sumama pa 'yon dito kila Chabit, sumama pa 'yan diyan sa mga DDS. Ibaba ang presyo ng alak, tama na, sobra na, tagay pa daw, sabi ni Sir Smokey. Loko-loko. Ayan mga kababayan, ganyan po ang ugali ng mga DDS. Wala po sila, mga kababayan, na respeto, walang pagmamahal. 'Di ba? Dapat yung puso natin laging nandyan Naisipin natin, nakakasakit tayo, madre yun, tingnan natin yung kanyang katayuan, tingnan natin, sino ba to? Pangkaraniwang tao ba to? May katungkulan ba to? Madre siya, hindi dapat siyang ganunin. Not unless, mga kababayan, nakita nyo yung madre na to, may ginagawang kababalaghan na nasa harapan nyo, nakikita nyo na, pwede nyo na sigurong mura-murahin. 'Di ba? Pero sa pagkakataong ito na nagbigay lamang siya ng kanyang, ng kanyang pahayag, ng kanya pong saloobin, walang mali doon. Wala akong nakikita. Nakuha mo po ba ang name ng Police Sir GP 3.0 report natin sa Dapolcom? Hindi, okay naman yun. Okay na siya, mga ka-GP. Na regular customer namin na nagpapa-car wash dito. So, ganun lang. Kasi sabi nga, napag-usapan una kasi namin yung palay. Kasi sabi niya, meron daw siyang palayan, parang 9 pesos na lang. Sabi ko, alam nyo, ang unang-unang nagkaroon tayo ng problema, yung rice tarification law. Sabi kong ganon. Nahilig ang mga bilyar at ang nakarang administrasyon doon sa importation. Kaya ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi kong ganon, binili niya, doon sa Pangasinan nang nanggaling kami, yung mga palay na imbis na napakababa, binili niya ng umabot ng 25 to 35 pesos. Tapos, mga kababayan, tinulungan niya pa magbayad doon sa land bank yung pagkakautang ng mga magsasaka. So malaking bagay yun, kakong ganon. Bakit kanyo? Doon lang sa pagbili ng palay, hindi na malulugi yung kababayan natin. Hindi na sila tatamarin na magtanim ulit. At sila ay magiging, kumbaga parang magkakaroon sila ng ambisyon na magtayo ulit tayo, magtanim ulit tayo. 'Di ba? May ipapamana pa tayo sa mga susunod na henerasyon. Kaysa naman yung ikaw ay may utang, tapos hindi ka nakikita doon sa yung sinasaka. 'Di ba? Pagdating ng panahon, nawalan ka na ng gana, di aasa na lang tayo ulit sa importasyon. Magpapatuloy yung chain na yon. At dahil si Pangulong Bongbong Marcos may inisyatibo na bilhin yung kanilang mga palay, syempre sila na rin ang bumili ng mga bigas. Mga kababayan, yun yung mga binibenta dun sa mga kadiwa, ay nabibigyan ng pagkakataon yung mga kababayan natin na maging masagana rin yung kanilang ani, makabawi, at the same time, hindi nila puputulin yung chain nga, sabi kong gano'n, ng pagiging farmer. Dahil kapag nagkataon naputol yun, wala nang magtatanim sa atin pag palaging palugi. 'Di ba? Dahil sa kadahilanan yan, kaya dati, tinatamad ang mga farmer natin na magtanim dahil nga lugi. Dahil puro na lang importation. Importation na napupunta sa korupsyon. Doon pa lang napuntusan ko na siya. Kaya medyo naglaylo na siya. Tapos sinubukan niya ako doon sa korupsyon naman ng gobyerno ngayon na tungkol sa flood control projects. Na nasagot ko naman ng maayos. Okay? So ayan mga kababayan, magandang umaga muli. Hanggang dito na lamang ang ating live streaming at magkita-kita tayo mamaya. Meron ulit Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Magandang